Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Sabi ko nga, hindi ko pwedeng palagpasin ang kahusayan ni Jenica Garcia. Can you imagine, siguro na malaking tulong din talaga yung may pinagdaanan siya sa kanyang love life, yung nangyari sa kanya na hininto niya ang showbiz and then eventually, yun nga, nag-focus siya sa family, pero yun nga, nagkahiwalay pa rin. Tsaka nakaranas talaga siya ng paghihirap. But anyways, isa sa mga napansin ko ngayon talaga, parang ngayon lang uli, ngayon lang bagong artista si Jenica na nabibigyan ng break. After a while, nag-iba na ang itsura niya, gumanda talaga ng gusto, at talagang gumaling ng gusto. Nakita naman natin ang character niya sa di ba, sa Cat Den film, Hello Love Again, na talagang doon, medyo kaiinisan mo siya dahil siya nga ang parang lumalabas na third party doon, mga agaw ng lalaki, inagaw niya si Alden sa character ni Catherine. But anyways, dito naman sa Saving Grace, talagang, naman siya talagang kontrabida ang character niya dito. Pero, ako, nung pinapanood ko siya kanina, meaning kanina na Friday, kasi Saturday na ngayon, so enough to now, nag-work pa rin ako. Talagang, nakakaramdam ako ng sa kanya, ng galit. At the same time, pero parang naiintindihan ko ang character. Ito talaga, masamang tao. Si Christian Bables, napakasama ng character niya dito. First time ko na naman siyang nakitang ganyan kasi mas kay Christian talaga na napapanood siyang babae or bading na bading. Yung talagang bigay na bigay. Dito kabaligtara naman, sobrang pagkamaton, sobrang pagkabarumbado, sobrang masamang tao. Yun ang character niya. At ito, may bago na namang pwedeng another future superstar din ng dating. Si Zia Grace, talagang napakagaling na bata. Ang galing umiyak, ang husay na artista, batang-bata pa pero madadala ka. At ang nakakaloka, ang haba ng niya, ng dialogue niya ha. Talagang siya yung sa kanya parang binibigay yung mga mabibigat. Alam niyo yung eksena na ang gaganda ang hirap na nga ng mga sinasabi, sinasabayan pa ng pag-iyak. Pero syempre, sa first part yan ng Saving Grace na napanood namin kaninang Friday sa ginanap nga na celebrity screening or premiere na, yun nga, celebrity screening at the same time MediaCon ng Saving Grace na ginanap sa Gateway Cinema 11. So ayan, nagkaroon ng blue carpet at kaya nga hindi ko na siya masyadong na-interview dahil bata pa naman. So medyo na lang ako sa storya. I mean, maantig talagang damdamin mo kasi pag bidang babae, pag bata talaga, pag bida na bata, tapos ganun yung character niya, maaawa at maawa. Actually, yung mga reporters, yung mga editors na kasama ko kanina, like sila G. Trilliana, Ian Farinas, and of course si Tessa Mauricio, naiiyak sila sa mga eksena nitong batang to. Parang hindi nila carry, hindi nila kaya yung ganyan kaliit na pinapahirapan, or kasi merong yun part ng paano ko ba sasabihin? But I'm sure pinakita rin naman sa trailer na parang sa mga eto ba, kanina parang feeling din ng mga reporters, feeling ko rin ng karamihan, parang sinaniba ni Jean Garcia itong si Jenica. Sabi nga namin kanina, try mong ipikit ang iyong mga mata. Ang mai-imagine mo talaga si Jean Garcia, yung nanay niya. Number one, kuhang-kuha niya yung boses. Yun talaga, yung tono talaga, Jean Garcia na Jean Garcia. Of course, sa looks pwede rin 'di ba? Pero although mas matangkad lang to, pero yung talaga, yung tono, the way kung paano rin siya mag-deliver, yun nga, Jean Garcia na Jean Garcia. Kaya sabi, alam mo, parang sinaniba ni Jean Garcia itong si Jenica Garcia. Ako, noon naman talaga, nung nasa GMA pa lang siya, of course, nung binibigyan ng mga project, nakikita ko naman yung potential. Kaya eventually, nawala nga, nag-asawa, at parang nagkaanak na, nagpahinga, at in-experience lahat ng medyo masasakit na part ng buhay, yung talaga naging simpleng mamamayan, nagbibenta ng kung ano-ano, nagpupunta ng Divisoria, yung mga ganon. So, pero nakita niyo naman nung nag-ABS-CBN siya, nakita niyo naman yung comeback, talagang lahat ng halos magagandang role, pupunta sa kanya. Kaya, at hindi naman ako nagtataka because napakagaling niya nga, napakagaling na artista niya. At dapat lang talaga yung mga ganyang klaseng
artista ang nabibigyan ng break. Eto si Christian Bables, talagang gusto ko even before na mas mabigyan pa to ng mga magagandang role kasi naniniwala ako na mahusay siyang artista at dapat lang talaga na yung ganyan, yung kung sino yung mahusay na artista, mabigyan ng break, mabigyan ng chance talaga. So, para paulit-ulit nilang maipapakita ang kakayahan nila. Kasi syempre, tayo rin minsan nag-iisip tayo, bakit pa nabibigyan ng break tong artistang to? Hindi naman marunong umarte. May mga ganun tayo. Ang dami-dami magagaling na artista dyan na hindi nabibigyan ng chance. At eto nga yun sila Jenica, sila Christian, hindi talaga nagkakamali ang ABS-CBN sa bibigay ng project sa kanila because talagang walang duda na i-deliver nila ang mga characters nila ng ganon-ganon si Direk FM Reyes ay hindi basta-basta pumapayag. Kilala niyo naman si Direk, di ba siya ang nag-direct din ng, of course, nandling lang nila Kim Chiu at Paolo Avellino, yung pa lang so ganon katindi. At of course, si Janice de Belen naman, walang duda, talagang best actress talaga yan. Ever since award-winning, walang duda na talagang lahat ng klase ng role na ibibigay mo sa kanya ay magagawa niya. So this time, nanay siya ni Julia Montes. Yun ang character niya. So yung mga conflict, hindi pa although pinatikim na kanina, hindi pa masyadong todong-todo. But of course, I know naman may mga iba't ibang version na tong Saving Grace. Marami nang nakapanood ng mga ganito na ipalabas na rin yung ganyang kwento, 'di ba, na ipalabas na sa iba't ibang bansa, may mga gumawa na rin. So, pero this time talagang tingnan natin ang flavor ng Pilipino. Iba kasi tayo pag madali tayo talagang makaramdam ng awa, lalo pag mga ganyan nga bidang babae na inaapi-api, inaabus-abuso. Parang mas times 2 or times 10 ang pain na mararamdaman mo. But anyways, yung sa few episodes na pinalabas kanina na napanood ko, ang masasabi ko lang, walang duda, ito yung tipo ng teleserye na aabangan, susundan mo na naman talaga. Ako talagang perfect for Julia Montes. So, of course, hindi rin naman ito tatanggapin ni Sharon Cuneta kung sa tingin niya, hindi naman maayos ang teleserye. Di ba si Sharon naman, namimili rin naman ng mga character niya at klase ng